At kung ipinagkakatiwala natin ang ating sarili doon sa Diyos na humahatol ng matuwid, sinasabi ng Biblia, pag tayo po ay hihiling, pinagkakatiwala mo sa kanyang sarili mo, papangyayarihin niya yung inihiling mo. Ano yung papangyayarihin niya? Di yung hatol niyang matuwid, sabi dito, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya. Yun yung ginawa ng Panginoong Hesukristo Tumiwala siya itiniwala niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Tumiwala siya sa Ama sabi sa Biblia, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Ano yung papangyayarihin niya? Nung Diyos na tinitiwalaan mo, ano ang kanyang papangyayarihin? Di yung sinasabi sa Biblia, ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Ang papangyayarihin ng Diyos, yung kanyang hatol na matuwid. Yun po yung mangyayari pagka buo ang ating pagtitiwala doon sa Diyos na iingatan natin yung atin pong pananampalataya sa Kanya. Bakit? Sinasabi doon sa Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, di maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos, yung nananalangin. Dapat sumampalatayang may Diyos at Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Ang Diyos ang nagbibigay ganti doon sa mga humahanap sa Kanya. Siya po yung humahatol ng matuwid. Kaya kung nagtitiwala po tayo sa Diyos, hindi natin hahatulan ang ating sarili. Hindi tayo ang hahatol kung ano yung ito dapat. Dapat itong mangyari. Hindi. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, naiingatan mo yung pananampalataya mo, ang tiwala mo, ang Diyos ang humahatol ng matuwid. Kung ano yung matuwid, yun yung kanyang papangyayarihin. Pagka humiling tayo sa Diyos, na alam niya lahat ng bagay Siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Siya yung tagapagbigay ganti doon sa mga sa kanya'y humahanap. Siya yung humahatol ng matuwid, papangyayarihin ng Diyos kung ano po ang matuwid para sa atin. Kaya kung nagtitiwala tayo, pagkatapos nating magtagubilin, pagkatapos nating humiling, ang asahan po natin, kamtin natin kung ano po yung matuwid na hatol ng Diyos. Yung sinasabi ng Panginoong Hesukristo, lahat ng inyong ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Alin yon? Yung matuwid na hatol nung Diyos na tinatawagan mo, nung Diyos na pinagtatagubilinan mo, nung Diyos na dinadalanginan mo. Dahil yung hinihingi mo para sa'yo, brought out mo sa Diyos, sinasabi mo, hindi naman absolute na alam mong yun talaga ang matuwid. Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Kaya kung yung hiningi mo man, yung desire mo, hindi yun yung nangyari, buo pa rin ang tiwala mo. Yung pinapangyari ng Diyos, yun yung kanyang hatol na matuwid. Yun yung matuwid talaga para sa iyo. Yun po, kuya, ang nakikita ko doon sa 14:22 ng Roma. Pag naiingatan mo ang pananampalataya mo, you will not arrive to the point na ikaw ang hahatol sa sarili mo kung ano yung tama, ano yung matuwid, ano yung dapat na mangyari, kundi ang tiwala mo nasa Diyos na humahatol po ng matuwid, na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Yun po, kuya. Salamat sa Diyos. O kaya, tumiwala ka rin naman sa Kanya. Opo. At Kanyang papangyayarihin. Mm-hmm. O ngayon, kung ano yung pinapangyari niya, Brad Rodel, pagtiwalaan mo. Opo. Na yun ang matuwid na hatol. Amen. Opo. Naintindihan mo, kapatid na Rodel. Opo, kuya. Opo. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Diba? Inihabilin mo yung lakad mo sa Panginoon sa pagtitiwala mo na siyang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kanyang papangyayarihin, alin? Yung nalalaman niyang matuwid kasi siya yung nakakaalam ng lahat ng bagay. Pinapangyari niya
kung anong pinapangyari ng Diyos, pagtiwalaan mo. Amen. Bakit? Dahil iniingatan mo yung pananampalataya mo na nasa iyo. Opo. Dahil mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Sinasang-ayunan mo bang ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay? Opo, kuya. Sinasang-ayunan mo bang mas alam ng Diyos ang mabuti Opo. kesa sa atin? Opo. O kung sinasang-ayunan mo yun, huwag ikaw ang hahatol sa sarili mo. Opo, kuya. Bayaan mong ang Diyos ang pagtiwalaan mo. Amen. Ngayon, kung hindi ganon, nag-aalinlangan ka, paano mong naipapakita yung pag-aalinlangang isang paraan, kapatid na Rodel? Ang kadugtong niyan doon sa 23 Di ba? Ngunit ang nag-aalinlangan. Nakita mo, kapatid na Rodel. Sino yung nag-aalinlangan? Di yung humahatol sa kanyang sarili. Opo. Tingnan mo mabuti, split screen mo. Kapatid, yung 22 at 23. Ito, no? Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ngunit, nakita mo, no? Opo. Ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain. Sino yung nag-aalinlangan na yun, kapatid na Rodel? Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili. Ngunit ang nag-aalinlangan, o edi yung humahatol sa kanyang sarili. Tama po. Tama po. Tama po, kuya. O yan. Tingnan, Bro Josel, nakakasunod ka ba dyan sa lugar mo kung saan kayo nandun? Opo, kuya. Awa po ng Diyos, masayang-masaya kami dito sa Legazpi, Albay. Lalo na po ako, kasi mabanggit ko lamang po na akin po kasing binabalikan yung mga paksa mo, kuya, na ginagawa nating trivia. At meron na po tayong extensive na tinalakay ka po dyan eh. Abangan nyo po mga kapatid din sa SK, no? Inilalabas yung mga trivia natin. Tungkol dyan po sa kagaya nung nasa 3:20 ng unang Juan. Napakagandang bagay talaga nito. Sapagkat kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso. At nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. So naging basic na rin naman sa atin yan eh. Kasi sabi ko nga po, binalikan ko nga, actually kuya, yung pong nasa trivia natin na upcoming. 4 years ago na po yun eh, nung paksain mo eh. Dapat, huwag mong hinahatulan ng sarili mo. Ipaubaya natin sa Diyos ang paghatol. Alam niya lahat ng bagay. Naintindihan natin lahat yun eh. Parang, kumbaga, common knowledge na natin lahat yon. At alam niyo po, lagi, kaya ko po nasasabi ko, patong-patong ang kaligayahan ko eh. Kasi, lalo pong lumalim yung ating naiintindihan ngayon, lumawak. Lalo na yung mga ganyang mga bagay pagdating sa paghatol sa sariling sinasabi. Most of the time, ang application natin yung pagka may nagawa kang pagkakasala. No? Ang nagawa mo, ang nangyari sa'yo, hindi ka na lumapit sa Diyos, hinatulan mo na sarili mo. Sabi nga ni Kuya, nung mga panahon na dinidiscuss niya yan, ikaw na ang judge, ikaw pa yung akusado, mali. Hindi tama na ikaw na yung nagkasala, ikaw pa rin hahatol. So ibang aspeto po yung ngayon doon sa ating pinag-uusapan ngayon. Hindi ito regarding sa nagawa mong pagkakasala na ikaw ang hahatol sa sarili mo.
Kundi, na-amaze po talaga ako. No? Mabubwisit na naman yung mga nakikinig na ang sinasabi ko, na-amaze tayo sa mga inilalabas ng Diyos na mga katwiran. Pagka naglalatag ng ganitong mga laman ng talata, biro nyo yung mga maliliit na detalye na yan, mga kapatid. Kasi kuya, dito po, ang nakita namin, itong paghatol na sinasabi sa Res 20 po, ng unang Juan, related din pala ito dun sa sinasabi sa 14 at 22 ng Roma. Na meron nga kasi, ang sabi po, ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Kaya pinaiingatan sa atin yung pananampalataya. At significant pala yun doon sa sinasabing mga kasunod na statement. Ingatan mo yung pananampalataya mo na nasa iyo sa harap ng Diyos. Bakit? Kasi mapalad yung hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ano ba yun? Naglatag ng katwiran si Kuya kung paano ito po ay dumugtong sa ating kasalukuyang pinag-aaralan. Na pagtitiwala sa Diyos, sa kanyang magagawa, connected din pala doon sa 2.23 ng unang Pedro. Na ang sabi po ni San Pedro, batay doon sa mga natalakay na sa atin, ginawa kasi ng Panginoong Hesukristo ito nung siya po'y manalangin, na nang sabihin ng Panginoong Hesukristo sa Ama, nung siya po'y dinadakip na, mangyari ang kalooban mo, nanalangin siya, namanhik na siya. Kung maaari, lumagpas sa akin ang sarong ito, pero mangyari ang kalooban mo, Ama, wag ang sa akin. So, nagkatiwala siya sa Diyos. Sinasabi nga ni San Pedro, dahil nasaksihan niya yon, sabi po doon sa 2.23, na nang siya'y alipustain, ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbata, ay hindi nagbala. Kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. So dahil ang kalooban ng Amang, ibig ng Panginoon na mangyari ng Panginoong Hesukristo, alam niya na pagka yun ang pinapangyari ng Diyos, dahil nagkatiwala siya ng kanyang sarili sa Panginoon, ang hatol ng Diyos doon, yun ang matuwid na dapat mangyari. Kaya pala pumapasok yung 3.20 din ng unang Juan, nalalaman niya lahat ng bagay. Pagka tayo, hinahatulan natin ang sarili natin, hindi mo'y pinapaubaya sa Diyos, hindi mo'y pinagtitiwala sa Diyos, yung dapat na gawin natin. Kasi dapat, alam natin siya, humahatol ng matuwid, nalalaman niya lahat ng bagay, hindi ikaw. Hindi dapat na ikaw ang humahatol sa sarili mo, ng kung ano ang matuwid, kung ano ang mabuti para sa iyo. Ipauubaya mo sa Diyos yun sapagkat ang Diyos ay lalong dakila kaysa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Kung talagang sumasampalataya ka sa paglapit mo, 11.6 ng Ebreo, kasi kailangan yun Kung lumalapit tayo, kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Lumalapit ka kung talagang nagtitiwala ka, sumasampalataya ka. Na sa paglapit mo sa Diyos, nanalangin ka, sabi mo, ikaw po, ang kalooban mo ang siyang mangyari, wag ang sa akin. Kung nagtitiwala ka, dapat nakamarka sa isip mo yon, siyang tagapagbigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya, lumalapit sa Kanya, siya ang humahatol ng matuwid, nalalaman niya lahat ng bagay, ba't naman sisiksik pa sa isip mong ikaw pa hahatol sa sarili mo, na ang akala mo kung ano yung gusto mo, yun ang mabuti para sa iyo. Na pagka ngayon ikaw ay lumapit, hindi binigay ng Diyos yung binihingi mo, magdaramdam ka. Hindi tama yon. Kung hindi niya ibinigay yung gusto mo, hindi yun ang ayon sa kanyang kalooban. Kasi ang papangyayarihin ng Diyos, yung kanyang hatol na matuwid, yung pagsampalataya mo, nandoon ang pagtitiwala. Kaya doon sa 37, talatang 5 po ng awit, sinasabi, ihabilin mo, manalangin ka, ihabilin mo, ilapit mo ang iyong lakad sa Panginoon.
tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Kung nagtitiwala ka, siya ang humahatol talaga ng matuwid at tumiwala ka nga ng iyong sarili sa Panginoon. No? Hindi mo hinahatulan ng sarili mo na pagka yung alam mo, akala mo, yung hinihingi mo, mabuti naman, yun na talaga ang absolute na mabuti at matuwid. Hindi. Hindi ganun yun. Kung tayo po ay nagtitiwala ng ating sarili sa Panginoon, ay hahabilin natin ang ating lakad, mangyari po ang kalooban mo, Panginoon, wag ang sa akin. Anong mangyayari? Ang papangyayarihin niya, yung kanyang hatol na matuwid, yung kanyang mabuti na nakikita para sa iyo. Kasi alam niya lahat ng bagay. Tayo naman, aminado tayo ron. Hindi natin alam lahat ng bagay, ang Diyos ang nakakaalam. Kaya kung ano man po, yung kalooban ng Diyos para sa atin, yun ang mabuti, yun ang inaakala niyang makakabuti para sa atin, yun ang tanggapin natin dahil yun ang hatol niya na matuwid. At doon sa 14, 22, 23, ganun pala ang relationship nun. Hindi ko po yan napagdudugtong ng ganyan na kagaya ngayon na hinimay ni Kuya, paanong nagdugtong Kasi sa 14, 22, kung maaari po sana may split natin sa screen yung dalawang talata, ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Ngayon, dyan muna sa 22, sabi ni Kuya kanina, sinasang-ayunan mo pala. Kamo, ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang humahatol ng matuwid. Ang Diyos ang tagapagbigay ganti sa nagsisihanap sa Kanya na tumitiwala, sumasampalataya sa Kanya. Ang Diyos ang nagpapapangyari ng Kanyang kalooban doon sa sumasampalataya at nagtitiwala. Ano gagawin mo? Ba't naman ikaw ang hahatol sa sarili mo na pagka hindi na ibigay yung gusto mo, parang, teka, hindi ito Hindi ko gusto ang ganito. Ba't hindi binigay ng Diyos? Mabuti naman. Mali ka doon. Dapat, pagka nagtitiwala ka talaga at sinasang-ayunan mong ang Diyos ang humahatol ng matuwid, nalalaman niya ang mabuti para sa atin sapagkat alam niya ang lahat ng bagay at tumiwala ka sa Kanya at sabi mo, papangyarihin niya ang Kanyang kalooban, ay dapat, huwag kang humatol sa sarili mo. Sino yung humahatol sa sarili? Nung idugtong na ni Kuya doon sa 23, pakibalik po natin yung split screen natin, mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili, ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan. Yung nag-aalinlangan, yun yung humahatol sa sarili niya Hindi ka kasi talagang nagtitiwala na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ganun papatak Hindi ka nagtitiwala na ang Diyos ang humahatol ng matuwid. Hindi ka nagtitiwala na ang papangyarihin dapat sa iyo ng Diyos yung mabuti, yung matuwid para sa Kanya, tagapagbigay ganti siya sa mga nagsisihanap, humihingi ng tulong, lumalapit sa Kanya. Kaya ipauubaya natin dapat lahat sa Diyos yun. Papangyarihin niya ang Kanyang kalooban nang tayo po hindi ang mangyayari sa atin hatulan mo sarili mo, lalabas nag-aalinlangan ka. Sinang-ayunan mo pala na ang Diyos ang humahatol ng matuwid. Sinang-ayunan mo pala at sinampalatayanan mo na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Papangyayarihin niya yung matuwid para sa iyo kung tumiwala ka ng buong puso mo sa Kanya pagkatapos. Eto ka. Hindi ka naman pala lubos na ganun. May alinlangan ka, hinahatulan mo ang sarili mo. Ganun pala siya papatak. Napakaganda po Kuya ng lahat ng talagang nagdudugtong ng mga talata na ito. Kasi sabi ko nga, lalo ako na-overwhelm tuloy Kasi dugtong-dugtong lalo pong lumawak, lalo pong lumalim. Itong mga katwirang ito na ngayon ay pinag-aaralan natin, may kinalaman pa rin miski sa paghingi sa Diyos, no? Yung paghatol sa sarili, yung pananampalataya kung gaano po ka-significant ito na tayo po kung sinasabi nating nagtitiwala tayo sa Diyos, sumasampalataya tayo, may pakita natin yon sa paraan ng ipinauubaya natin sa Diyos kung ano yung Kanyang kalooban, papangyayarihin niya. Hindi mo hahatulan na mali yung nangyari Ang mabuti hinihingi ko, hindi yun ang binigay Hinahatulan mo sarili mo pagka ganon.
nilalabanan mo yung sinang-ayunan mo, na kamo, mangyari kalooban mo, kaya mo sinabi yon. Kasi nagtitiwala ka siyang gumagawa ng hatol na matwid eh. Nagtitiwala ka na siya nakakaalam ng lahat ng bagay eh. Nagtitiwala ka kamo na pinapangyayari niya yung matwid para sa'yo. Ba't nagkaganon, di ba?